Napakaraming iminumungkay ng mga personalidad para maging miyembro sa gabinete ng tinatawag na presumptive President Rodrigo Duterte. Kaya ang Transition Committee ay abala sa pagpili sa kanila. Kasabay nito ang paghahanda rin para sa isang simpleng inaugurasyon sa susunod na Pangulo at sa isang Thanksgiving party sa May 21. At mula po sa Davao City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. VK Mike, nagtitipon-tipon nga dito sa Davao City ang mga personalidad na taga-suporta itong si Presumptive President Rodrigo Duterte sa gitna yan ng paghahanda ng kanyang transition team sa bubuing gabinete. Abala ang transition team sa Marco Polo Hotel sa pagpili ng kanilang mga inonomina bilang bahagi ng bubuing gabinete. Sa labi ng hotel naroon ang ilan sa kanila. Pwesto nga ba ang habol nila? Nandito lang ako sapagkat after merong errand na pinagawa sa akin si Mayor to buuin yung aming national canvassing team. Because we want to organize the celebration in victory. Kasi ngayon, lahat ng pinag-uusapan tungkol sa posisyon kami naman, we want to thank the Filipino people first. Namataan din si dating Laguna Governor E.R. Ejercito, pati na ang kinatawan ng Gabriela Party List na si Luz Ilagan. Sa isang hotel, naroon naman ang mga miyembro ng Mayor Rodrigo Roa Duterte for President Movement. Kasama na ang campaign manager na si Martin Dino na siyang unang nag-file ng kandidatura sa pagkapangulo ng PDP Laban at kalaunay pinalitan ni Duterte sa pamamagitan ng substitution. Wala raw pangakong pwesto sa kanya si Duterte. Ang nais lang daw niya. At this time, wag mamayani yung mga traditional politician na kundi yung talagang yung taong bayan ang magsasalita dito at dadala nitong administrasyon ni President Rudy Duterte. Sabi ng media chief ni Duterte, magkakaroon ng subcommittee ang 6 na clusters ng Transition Committee. Marami raw kasing mga pangalan na ipinapasa sa kanila. Ang iba, idinadaan lang sa text message o sa social media. But because of the enormous job, we created subcommittees. No? So they will go over, help us, the 6-man, they will help us go over all the nominees. Pag meron na, we will go back to the selection committee to list down possible and come up to the 3 for final recommendation. Patungkol naman sa inaugurasyon ni Duterte, hindi pa raw lubos nakakapagpulong ang mga taong mag-oorganisa nito. Pero sabi ni Lavinia, simple lamang ang nais na inaugurasyon ni Duterte. Nabanggit noon sa kampanya ni Duterte na sa Malacanang lamang niya gustong manumpa bilang Pangulo. Hindi pa rin masabi kung opsyon din ni Duterte ang Davao inauguration. In this case, we could hold a 2 inaugural, yung talagang open to the public, and 1 talagang only to the limited audience that we can pack inside the ceremonial hall of Malacanang. Sa isusuot na barong, kilala raw simple si Duterte. You know the mayor better. He's very frugal nga. He has a number of barong in his dresser siguro. He wants to use. Ang mga Pangulo may mga ginagamit na inisyalo pangalan habang nakaupo. Si Ferdinand Marcos, FM. Si Corazon Aquino, Cory. Si Fidel Ramos, FVR. Si Joseph Estrada, ERAP. Si Gloria Arroyo, Atiglo. Si Pangulong Aquino, Pinoy. Ngayon pa lang, marami na raw ang nagbibigay ng suhestyon kung anong itatawag kay Duterte. We just let the people do it on their own. Meron daw PRRD, Perudi, Pigong, whatever. Ang sasakyang panghimpapawid daw ni Duterte mula sa Philippine Air Force, pwedeng tawaging Air Force Juan. VK, sa ngayon nga at mula pa nung bago mag-eleksyon ay pinatutupad na raw ang PSG-like na seguridad dito kay Mayor o kay Presumptive President Duterte at katunayan may food taster na rin daw sa ngayon itong si Duterte. Yung kanya namang gabinete ay inaasahang mabubuo bago ang inauguration sapagkat sa araw din na iyon ay manunumpa sila at magkakaroon ng kauna-unahang cabinet meeting. Yun namang Vice President ay magkakaroon daw ng slot sa gabinete, hindi raw siya magiging flower-based lamang at magkakaroon daw ng magandang papel sa ating pamahalaan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.